Sabi, tignan mo nga kung yung aking naaalala ay tama pa. Sapagkat, under the revised penal code, yung provisions po sa mga child offenders, yun pong below 9, yun ang walang criminal liability. Okay. Yung 9 to 15, meron po yung criminal liability if they acted with discernment. So, kita nyo ang threshold mababa. Ikaw ay 10 anyos, 11 anyos, 12 anyos, may ginawa kang act that is defined as a krala mo na ang ginagawa mo ay mali. Ayun. O tama, bago ka ibigyan ng hearing to determine whether you should be adjudged guilty or not. Okay. Yun pong panghilinan lot, itinaas yung threshold. Ginawang below 15 ay hindi pwede. Oo, walang criminal liability. Absuelto? 15 to 18, pwede if they acted with discernment. Okay. So, titingnan pa rin. Siyempre, pag 18, adult ka na. Yes. Okay. Para po sa akin, masyadong arbitrary yung 15. Kasi, in this day and age, sa dami ng impormasyon, eto na lang, wag na nating tingnan yung statistics, ano? Minsan hindi nagsasabi yung social analysis, ano? Minsan masyadong scientific eh. 14 years old ka, hindi mo ba alam na ang pagpatay ay masama? Alam 14, na natin 13, yan. Hindi mo ba alam na pag pumatay ka ng tao ay masama? Pag namaril ka, alam masama na yan. Yung krimen, yung pambihira naman. Alam na yan, sir. Diba, elementary pa lang, tinuturo na sa atin yung 10 mandamiento. Diba? The 10 commandments. Thou shalt not kill. O, di ba? Yeah. O, thou shalt not steal. O, di ba? Dapat yung tinuturo nila habang maagi talaga. Yung basic, siguro yung pwede. estafa. Opo, yan. So, komplikado yun, yung false pretenses. Complex legal, complex legal doctrine yun eh, di ba? Yes, yes. Oh, pero yung pagpatay, pag nakaw, built-in yun eh, di ba? Di ba? Sabay pa lang, tinuturo na yun eh. Ang aga naman, happy 1.1 Hi. live viewers sa Thank YouTube. you, Maraming guys. salamat po. Di ba 10 years old ka lang, alam mo na eh. 9 years old, alam mo na eh. Alam na. Kahit nga, grade 1, grade 2, di ba? Opo, alam na yan. Wag mong gagalawin yan, hindi sa'yo yan, di ba? Opo, alam na yan. Wag kang mananakit, hindi maganda yan, di ba? Pero tingin ko, Tony, mas maganda yung early age eh. Hindi kaya nga. Ituturo na talaga. Dapat, bumalik na tayo dun sa dati kasi ang ginagawa ng mga sindikato ngayon, Yun. taking advantage of that, yung 10, 11, 12, 13, inuutusan na, alam nyo ba sa amin, yung akyat bahay? Yes. Nagugulat yung iba, sabi nila, paano kumasya yan at naakyat bahay kayo, may pumasok at binuksan yung gate nyo from inside? Eh, ang access ng bahay nyo lang, ang meron lang bintana, yung banyo, and liit. Oh, kasi yung bata doon. Kano bata ang inuutusan? Kasi nga, yung ginawa ni Senator Pangilinan, yung mga bleeding hearts kasi, na hindi pwede po nating sabihin na porkit 13, 14, hindi na dapat bigyan ng kriminal na pananagutan. Hindi ko sinasabing civil kasi under the law naman po, even yung mga walang criminal liability, may civil liability. Yes, Oo. Pwedeng panagutan yan, pwede ring i-rehab yan. Okay? Pero masyado pong mataas ang ibinigay na threshold. In my humble opinion lamang naman, yung batas ni Pangilinan. Ayan. Kung pwedeng ibaba, okay. Sasabihin natin, modern na tayo ngayon, more enlightened times. Dati, 9 to 15. Opo. 9 to 12, pag may discernment, di ba? Pag below 15. Yes, okay? yes, oo. Baka pwede namang hindi 9. Baka pwede naman ang gawin mo, 13 ang cut-off. So, below 13, walang criminal liability. 13, and above, teenager na yan, ang dami ng impormasyon na nakuha niyan. Nakakapag-internet na yan, nakakapag-YouTube na yan, alam niya. Tinuruan na yan ng religion sa good manners and right conduct, di ba? Alam na niya, at least yung mga krimen na pagnanakaw, pananakit ng kapwa, pagpatay, di ba? Yes. At least alam na niya na yung basic na yon mali. Siguro wag na yung estafa o libel, siguro, di ba? Kasi medyo may technical definition pa yon, but yung basic, di ba? Pero kung ako lang tatanungin, kahit 10 pa lang, pwede na managot eh. Kaya nga, dapat, hanggat maaari, kaya kanyang opinion tayo at dapat namang galangin yon kasi dati nga sa batas 9 eh, di ba? Opo. Pero yun lang ang sinasabi.
ng mga tao. Sinabi ni Senator Robin Padilla, dapat pag-usapan ulit yan. Yes, yes. Si Kiko nagagalit. Masyado siyang pinagtatanggol niya yung kanyang batas. Ayaw niyang umamin na baka. Hindi ko lang sinasabing mali. Para sa akin, mali. Pero isa lang ako sa milyon. Ha? Hindi ko sinasabing mali. Pero baka mali. Ba't ayaw mo man lang pag-usapan? Baka marami siyang matagal na rin mali. Kung hindi ako nagkakamali, early 2000 pa yun, year 2006 yata. Kung yun na yung batas na yun ay isinagawa. That was 20 years ago. Baka nag-iba na ang sitwasyon ng mga kabataan. Ba't ayaw niya? Yun ang mabigat Naging dito. worse nga ngayon Oh, yes, definitely. Ay tinuturuan ng humawak ng baril at isinasama pa sa firing range? Actually po, sa pagkakaroon natin ng barel, meron po tayong mga psychological testing, no? Opo. Syempre po, meron din po tayong, yung sa firing po, di ba, sport din po yan, no? So siguro po yung tamang gabay, no, at pagpapaliwanag na ang pag-fire ay definitely, it can also be a sport, no? But definitely, hindi po ito pwedeng gamitin sa karahasan. So I do hope that ang gabay po ng magulang, lalo na kung 14 po, ay bata pa rin, no? Wala pa po rin siya sa tamang reasoning, no? Because in developmental psychology, the 12 to 18, no, is definitely the development of ethical identity, no? Kung 0 to 12 naman po yan, ito po yung pag-alam ng tama at mali. So kaya hindi pa po talaga fully develop yung ethical identity ng bata. Kaya nun po sa conversation ng dalawa na nakuha ng pulis sa investigation, lumilitaw na alam nila na may batas na kapag ka minor ka, hindi ka makukulong dun sa talagang regular na selda. Ang sabi pa nila sa conversation nila, para lang tayo nasa eskwelahan, di ba? Tuturuan tayo, tapos after ng tayo maging 18, good behavior, at 18 to. pakabait lang tayo, parang ganun, makalaya tayo. Alam nila yung batas, doktore. Yeah, opo, aware po sila. Oo. Kaya po, importante talaga na I think we also have to review also our policies and laws because there are times po talaga ang na-abuse din ang mga kabataan. Mabigat pala, no? Pero teka Actually lang. po, marami pong implications itong nangyaring Yes. ito, no? Oo. At wala po tayong gustong sisihin, pero sana po yung mga batas talaga natin ay mas sustainable ang implementation at hindi ho na susulat lamang, no? Yung complete manpower din, no? Kasi kung makikita ninyo, based din sa pakikinig ko kanina, no, kay Yusek Garma, no, ng DepEd Central, Opo. medyo nakalusot po ito kasi yung pader din po ay mababa, no? Opo, umakyat pa sa pader. Oo, umakyat sa pader pero mababa. So, marami hong anggulo na pwede po ditong tingnan, no? Kung bakit nagkaroon ng problema. Opo, sa inyo po, halimbawa, sa mga batang inobserve, halimbawa, may magulang na nakikinig at nanonood ngayon, ano po yung mga trigger, Ano po yung mga trigger sa ating anak, sa ating mahal sa buhay, sa ating kasama sa bahay, na para bagang may mali nang iniisip? Doktor, Mga senyales, Mga senyales, Palatandaan, opo. no? Oho. Opo, actually po, kung makikita nyo based din sa storya ng mga batang ito, parang ito rin ay mga tahimik lamang, no? Oho. Nakabibigla, no? Medyo discreet, no? Okay, but of course, we have to check the behavior, no? Yung behavior ng bata, no? Not only in person but online, eh? Tingnan din po natin yung kanila pong pakiramdam, no? Kung sila po ba ay, kasi itong mga ito ay mga anger outbursts ito, no? Medyo violence, no? Definitely. And then of course, yung kanila pong cognition, no? So hindi natin alam kung nung pagkabata ay nasira ang self-esteem ng mga batang ito, no? Kaya parang pwedeng yung mga negative behavior, no, misbehavior, pwedeng na-reinforce din talaga ito. But I don't want to blame the parents, of course, Yes no? po. Like, pwedeng nasabihan sila na makulit sila, no? Or pwedeng nasabihan sila na misbehave sila, na ito po ay tumusok sa puso ng kabataan at pwedeng na-imprint sa mind nila, no? Opo. At ito po yung kanilang naging parang nabuo sa kanilang utak na assumption, no? Na pwede po silang nagmi-misbehave. Na hindi naman talaga dapat. Ba't nga ba ganun, doktora? Ako po, si Nelson din, nung bata kami, pinapalo kami, parang meron pa nga tawag ng nanay ko, first degree, second degree. Ibig sabihin di ba, nung mga panahon na yun pagka hindi ka pinalo, parang, hindi ka pinapalo pero ba't ganyan parang nag-iba? Ngayon ang bata, pag pinagalitan mo, pinalo mo, nagtatanim ng sama ng loob kahit po sa mga mahal sa buhay, doktora? Yeah, actually po, marami rin naman bata na
hindi naman matatag nung unang panahon, no? Opo. Kaya lang, because of the many evidence-based researches, no, ito po ay napag-aralan, ito po ay na-labelan na bullying, at meron po pala talaga itong mga scientific, no, at valid na effects, no? And of course, nagbago ho ang panahon natin, 'di ba? Ang panahon po natin na dati ay napakabagal, no? So ang mga bata ay matatag. Pero ngayon kasi hindi ko naman sinasabing hindi sila matatag, Opo. pero mabilis po kasi ang mundo nila that shapes their thoughts, their feelings and behavior, no? At gusto po nila talaga yung medyo mabilis, Opo. medyo nawawalan ng pasensya. Okay? Pero alam naman natin na pag nirespeto natin ang bata, no? Okay? Hindi natin in-invalidate ang bata. Respeto ka nila kung ikaw ay karespe-respeto, no? Kaya importante rin po yung mirroring. Kaya nagsisimula ho talaga ang values ng kabataan sa pamilya, kung paano sila panalaki, ang kanilang eskwelahan, ang values na pinakita sa kanila, and of course, their day-to-day experience, online and in person. At saka importante rin dito, Doc, no, may dagdag ko lang, yung dapat ang isang bata, ang mga kasama niya, di ba? Oo. Yung at least mas maraming ang kasama, mas maganda. Oo. Pero yung ginagawa nila ay, kumbaga sa ano, abala sila sa mga mabubuting gawain, Ay, hindi ba? oo. Kesa dun sa, kasi nabasa ko dyan, ito palang isa sa mga suspect ay lulong sa video game na kung tawagin ay Gorebox. Computer games. Computer games na violente. Talaga parang may baril. Nakikipagpatayan talaga. Eh kasi wala nga siyang ibang oras, marami siyang Wala siyang oras para oo. maglaro ng video game. Pero kung may mga kaibigan siya, na halimbawa ang kanilang Pinagkakabalan ni Chinese Gutter. Chinese Gutter. Hindi ba, doktora? Dapat magkaroon ng mga kaibigan na may magandang libangan. Opo, actually, ang game naman po, online game, ay definitely hindi naman ho bawal. Opo. Kaya lang po, pag sumobra, naging addicted, no, ito po yung mali at saka hindi na nila na-differentiate, no, yung tama at mali. Kaya po importante po yung gabay ng magulang. And of course, we definitely also advocate also for also traditional play, syempre. So, kasi tatlo na ito, dalawa sa Cavite, medyo mabibigat ito, tsaka yung sa Tacloban. Ano po mga intervention na pwedeng gawin ng lokal na pamahalaan, ng gobyerno, para nang sa ganun yung mga batang naapektuhan, yung nakasaksi, nakapanood nito, ay may tama po ulit yung kanilang kaisipan, Dr. Sheikh? Yeah, actually po, malaki ho talaga ang dapat gawin dito, no? Hindi kasi pwedeng one-time, big-time na seminar lang dito, no? But there should be preventive program, promotive program, intervention, no? So, importante po talaga yung all-school approach, no? In collaboration also with the different partners like LGU, no? The homes, the barangay, no? So, syempre po, itong mga nangyaring ito na nabiktima, kailangan ho talaga muna nilang magpagaling, no? And of course, importante po talaga yung mga psychological first aid. At kung nakita po natin na meron ho talagang naging epekto, importante po talaga ang counseling. No? Ayun din po, syempre, hindi lang sa mga biktima. Definitely, pati sa mga perpetrator. No? Kasi meron din po tayo ngayon mga mental health disorders like oppositional defiant disorder, no? And conduct disorder na kailangan po ng matagalang therapy sa mga Ayun. kabataan. So dapat talaga kumonsulta sa mga marurunong, mga eksperto. Ang problema ho, hindi pa rin maalis sa atin yung kaisipan na, uy, nagpakonsulta ka, siguro may depresa ka sa isip. May mga ganun pa rin stigma, doktora, di ho ba? Opo, kaya po importante po yung sa bawat eskwelahan in collaboration with the family, yung mga mental health literacy program po. Kasi kung hindi po aware ang kabataan at ang mga magulang, teacher and all school stakeholders, Opo. hindi po tataas ang help-seeking behavior. So hindi magpapatulong ang mga bata. Kaya po education, mental literacy ay napaka-importante po. Hindi lang sa eskwelahan, pati sa komunidad, pati sa mga opisina. Yung generation gap, magulang at saka anak, paano ba natin mabibreak yun, doktora? Yeah, actually po yung generation gap, importante po talaga na ang mga magulang ay maging bukas, no? Sa henerasyon ngayon, no? Magbasa-basa, mag-aral ng mga evidence-based journals about generation para mas makilala nila yung kanilang mga anak at maka-journey nila. Kasi ho, pag hindi ho talaga natin tayo naging aware sa ating sarili, strengths and weaknesses as parents, hindi rin tayo naki-journey sa mundo nila, hindi ho talaga tayo magkoconnect. Kaya po, importante po that it definitely starts with the home. Education is very important to journey with our children. Tama po kayo, no, ha? Sana maging open yung magulang para abutin yung kaalaman ng kanyang anak
No, kasi ang ibang magulang, alam ko na yan. Ganyan din kami dati. may ganun po, doktora. Di ba? Yeah, totoo po yan. Kaya po, ang pagiging magulang ay hindi ho simple ngayon. No? There are joys and pains of becoming a parent. Actually, sa Hong Kong nga po, may degree na to become yung parenting, no? Talaga sa po? master's degree. Oo. Kaya po siguro kailangan din talaga tayong mag-recalibrate, not only in knowledge, but even in skills and values to become great parents. Bigla ko tuloy naalala,